Ngayon po ay 3 linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang kaharap nila. Kaya't sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? Siya binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang maghirap at mamatay ang Mesiyas at pagkatapos siya ay muling mabubuhay sa 3 araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang kapayapaan. Ito po ang mga salitang madalas sinasabi ni Jesus sa kanyang pagpapakita sa kanyang mga alagad pagkatapos ng siya'y muling nabuhay. Sumainyo ang kapayapaan ay maririnig din natin sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ito po ang pambungad na pagbati sa banal na misa kung ang namumuno sa pagdiriwang ng misa ay isang obispo at inuulit ang sumainyo ang kapayapaan bago tayo makibahagi sa katawan at dugo ni Kristo sa banal na Eucharistia, sa banal na komunyon. Sinasabi ng pare, Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi po niya ibinigay ang kanyang kapayapaan bago siya mamatay. Ito ay kanyang ibinigay pagkatapos ng siya'y muling nabuhay at ibinigay niya ito dahil kailangan natin. Ang kapayapaan ni Kristo ay ang mabisang pangontra sa pangkaraniwang sakit ng mga tao sa mundo sa ating panahon. Stress, depression, anxiety, fear, at apektado tayong lahat sa mga sakit na ito. Ngunit habang lumalalim ang ating ugnayan at pakikipagkaibigan kay Jesus na muling nabuhay, dahan-dahan tayong gumagaling sa mga sakit na nabanggit dahil dala niya ang kapayapaan. Una, kapayapaan ng isip. Pag tinitingnan natin ang mga sugat na nakamarka sa kanyang katawan at dala-dala niya kahit sa kanyang muling pagkabuhay, sigurado tayo na ang kanyang pagpapatawad ay walang hanggan. Pag pinatawad niya ang ating mga kasalanan, tayo nga ay pinatawad na. Malinis na ang ating kalooban at kampante na ang ating konsensya. Pangalawa, kapayapaan ng puso. Pag tiningnan natin ang kanyang mga sugat sa kanyang mga kamay at paa at tagiliran, sigurado tayo na ang kanyang pag-ibig sa atin ay dakila at walang hanggan. Pangatlo, kapayapaan ng kaluluwa. Buhay ang ating Panginoon at namumuno at nagpapalaganap ng walang hanggang kaharian at inaanyayahan ang bawat isa sa atin na makibahagi at tumulong sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Kanyang simbahan. Mayroon tayong gagawing mahalagang bagay na karapat-dapat, sulit at nakakapawi ang ating uhaw sa kahulugan ng buhay. Kaya ang kapayapaan ng Kristong muling nabuhay ang masigit nating kinakailangan. Ayon po sa Awit chapter 4 verse 8, I will lie down and sleep in peace, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope.
May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.